agrikultura, isa sa mga pangunahing sektor ng ating bansa. Dahil na rin sa lokasyon ng Pilipinas at bilang tropical country, marami sa ating produkto ang dito nanggagaling. Sa lawak na umaabot sa 30 million hectares, 47% sa ating lupain nakalaan para sa agrikultura. Ilan sa mga pangunahing produkto natin ay ang bigas, niyog, tubo, saging, kape, at iba pa. At hanggang ngayon, marami sa ating mga kababayan sa sektor na ito ang gumagamit pa rin ng tradisyonal na pamamaraan. Kaya ngayon, gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon, ang dating makalumang sektor unti-unting nagbabago at nagiging smart agriculture. DST Vergada, narinig niyo na bang katagang saging lang ang may puso? Pero hindi ito literal na puso Kung hindi, ito ang banana blossom o banana heart. Ito ang bulaklak ng puno ng saging na kalaunan ay nagiging bunga. At maraming stages ang pinagdadaanan nito bago maging saging. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority na inilabas noong 2022, mula 2017 hanggang 2021, hindi bumababa sa 9,000 metric tons ang production ng saging sa bansa. Kaya ating alamin kung ano ang smarter way upang mas mapabuti ang produksyon ng ating mga saging. Makakasama natin ngayon si Sir Lance para ipaliwanag sa atin ang isa sa mga technology mula sa Project Saray. Sir Lance, nasaan ba tayo ngayon? Okay, AJ, nandito tayo ngayon sa Institute of Plant Breeding Project Experimental Site na pinangungunahan ni Sir Jesse Descalzota. So, dito sa farm na to, dito ginagamit yung Banatec or yung mobile application para sa monitoring ng kanilang sagingan. Para sa kalaman ng lahat, ano po ba yung Banatec? Ang Banatec ay isang mobile application na dinevelop ng Project 1.4 ng Saray para ma-estimate yung harvest date ng saging. Ang Banatec ay isa sa mga technology na na-develop sa ilalim ng Project Saray. Smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Pero ano nga ba ang proyektong ito? Ang Project Saray is a program that was funded by DOST-PCARD, and it's really designed to be a climate change adaptation project. Ang goal nito ay palakasin ang ating agricultural sector, particularly by providing advisories sa early warning, sa mga adverse weather impacts, and then also do monitoring. Matitingnan niya kung gaano nagpo-progress ang growth ng mga crops, at kung merong problema, mabibigyan ng advisories ang ating mga farmers and other stakeholders. Doc Day, nabanggit nyo nga po yung DOST-PCARD. Kamusta naman po yung naging partnership niyo po with them? DOST-PCARD has been one of our most productive na partners. Marami akong researches na nagagawa, but DOST-PCARD is way above yung ating usual na funder lang. One of the mandates of PCARD is to formulate policies, plans, and programs for S&P-based R&D in AANR. We are also mandated to program and allocate government and external funds to support priority programs which are according to the goals and directives of the government. Ang Saray ay na-package base sa hangarin na makabuo ng mga climate-smart technologies and systems na makakapagbigay ng kaukulang tulong sa mga magsasaka. Bilang tulong sa ating mga kapatid na magsasaka, nabuo ang Saray. Hindi lang para sa weather forecast and monitoring, kung hindi pati na rin upang mas mabantayan ang mga pag-ani at kalusugan ng mga pananim. At isa na nga rito ang Banatec. At kahit sino, pwede itong gamitin. Yes, ang Banatec ay pwedeng gamitin ng farmers, traders, processors, at ang iba pang mga stakeholders. No? Ito, Sir Lance, kasi ako wala akong idea sa farming, sa pagdating sa sa bananas. Pwede rin ako talagang gumamit ng Banatec. Friendly naman siyang gamitin. Yes. User-friendly ito, no? So, lahat ng makikita natin sa mobile application ay very straightforward and mabilis maintindihan ng kahit sino nagagamit. Pero paano nga ba ginagamit ang Banatec? Okay. So, una ay i-download nyo muna ang inyong Banatec sa inyong mga mobile phones gamit ang QR code na nakakita sa inyong screen. Kapag na-download na, maaari na itong gamitin. Simple lang paggamit ng Banatec. I-search ang lugar o area ng inyong banana plantation.
piliin ang klase ng saging. Ang Banatec ay nakafocus sa lakatan at saba. Mula dito, makikita nyo na ang stages ng saging. Mula sa flowering development hanggang sa fruiting stage nito. Dito, meron tayong 12 stages, no? Mhm. Meron tayong stage 60, 61, 63, 65, hanggang 79, no? 79. 79. Alam mo po, ang ganda kasi may photo talaga siya, no? So kahit kagaya nga nasabi nyo, user-friendly talaga siya. Kahit ako wala akong idea, madali ko ma-identify kung anong stage na siya. So ito, for example, ito pong nandito sa puno katabi natin, ano pong stage na neto? Exactly, no? So, yung mobile app kasi, combination siya ng pictures and may description din. So, pwede na yung farmers tumingin lamang sa visual, sa picture, kung ano yung itsura nung saging nila, or mag-rely sila doon sa description na nakalagay sa mobile app. Sa case nito, meron tayo dito na stage 60, no? So, ito yung itsura ng stage 60. Ito naman, Sir Leds, parang nakikita ko mahulog na yung puso niya. So ano naman pong stage na to? Okay. So, another example or yung stage na makikita natin sa mobile application is yung stage 61, 61, no? So, dito, nakalagay dito sa stage 61, ang sabi dito ay yung inflorescence or yung puso ng saging ay nag-move na sa parang pendulum manner. Sa stage 63 naman, kapansin-pansin na unti-unting lumalabas ang bunga ng saging. So, ngayon, proceed naman tayo sa BBCH 79. 79. So, yung 79, yun yung stage na kung saan pwede na i-harvest yung saging, no? Pero DOST Barkada, ang Banatec ay hindi lang ginagamit para malaman natin kung anong stage na ng ating saging. So, after natin isa-select natin yung stage na to. So, pag na-select na natin siya, kailangan natin ilagay sa mobile app kung ilan ba sa farm yung merong ganitong stage ng saging. So, sa case nito, halimbawa, isa lang. So, ilagay natin isa. Okay? So, after natin ilagay yung number ng puno na meron sa ganitong stage, ng stage 60, no? So, maglalabas na si mobile app ng harvest date niya. Halimbawa, sa isang banana plantation, merong 100 puno ng saging. At 30 dito ang nasa stage 60. Gamit ang Banatec, malalaman ng ating mga farmer kung kailan ang harvest date ng mga saging na iyon. Ganun na rin sa iba pang stage ng saging. At ang accuracy rate nito, 90%. So, itong mobile application na to, it's actually a decision aid tool, no? So, decision aid tool in a sense na tinutulungan niya yung mga farmers na mag-decide na magha-harvest na ba ako sa ganitong date, or kailangan ko na ba siyang i-harvest, ano ba yung kailangan kong dalhin, gano'ng kadaming laborers ba yung makakatulong ko sa farm para makatulong ko sa pag-harvest, ano ba yung kailangan kong sasakyan na dalhin, kung gano'ng kadami yung ma-harvest ko, kung kailangan ko ba tricycle lang, kung maunti, kung jeep, marami, truck, or ganun kadami. So, it's a decision aid tool kasi tinutulungan yung farmers mag-isip para effective and efficient yung pag-manage ng farm. Susunod sa Expert Talk, tayo nang silipin ang mobile app para matukoy ang mga peste sa pananim. Maraming kalaban ang mga pananim. Nandiyan ang masamang panahon, problema sa lupa, kakulangan sa tubig, at iba pa. Pero isa sa mga pangunahing kalaban nito, ang mga peste at sakit. Kaya isa pang smarter way ang na-develop sa ilalim ng Project Saray. Ito ang SpeedTech o ang Smarter Pest and Disease Identification Technology. Kasama natin ngayon si Sir Gideon, isa sa mga project staff ng IPDAS under Project Saray. At pag-uusapan natin ngayon ng isa sa mga technology na kanila na-develop. Ito ang SpeedTech. Sir Gideon, ano po ba ang SpeedTech? Ang SpeedTech or Smarter Pest Identification Technology ay isang Android app na pwedeng gamitin para sa pag-identify at pagkilala ng mga iba't ibang klaseng peste at sakit ng halaman. So, paano ba natin ito gagamitin? Okay. So, ang SpeedTech, pwede siyang gamitin na sa pag-identify ng mga peste at sakit sa field gamit ang camera. So, pwede natin picturean ang ating mga peste at mga sakit ng iba't ibang klaseng halaman. Tapos, i-identify ng app kung ano ito.
Tapos ano po yung mga peste po na meron dito sa app natin? Yung mga makikita nila? Meron mga iba't ibang major pests ng corn, rice, banana, coffee, cacao, at iba pa. Madali lang itong gamitin. Kukunan mo lang ng picture ang peste o ang sakit na makikita sa pananim. Agad ito mare-recognize ng application. Kagaya nitong fall armyworm. Notorious ito sa mga mais, palay at iba pang gulay. Invasive pest ng corn na dumating dito sa Pilipinas noong 2019. Ano po ba yung epekto ng mga pest sa mga pananim natin? Okay, unang-una, directly nakakaapekto sila by damaging yung mga halaman. So, by damaging yung mga plant parts, so nare-reduce yung yield ng halaman. So for example, sir, itong armyworm natin, ano nagagawa niya sa mga pananim? So, itong fall armyworm, kinakain niya yung mga dahon ng halaman. Okay? So, yung mga dahon ng halaman, pag nabawasan, due to damage of fall armyworm, nabawasan syempre yung photosynthetic activity ng halaman. Photosynthetic activity ay tumutukoy sa photosynthesis ng mga halaman. Ito ang pag-convert ng halaman sa chemical energy mula sa sinag ng araw. Kaya kapag kinain ng peste ang dahon, kagaya ng ginagawa ng fall armyworm sa mga mais, naapektuhan ang paglaki nito. Now sir, pagka na-identify na natin kung ano yung pangalan ng pest, ano na po pwede natin gawin sa app? Okay. Dito sa app, yun nga, dahil nabanggit ko kanina, meron siyang Pest and Disease Library. Makikita natin dun sa Pest and Disease Library yung kung anong peste ito, kung ano yung katangian nito, at kung paano natin siya mako-control. Okay. So may solusyon na rin po doon. Meron na rin mga recommendations. Ilan pa sa mga pest and disease na makikita sa library ng Speedtech app ay ang brown plantoper, cutworm, at rice black bug. Mga pesteng mapinsala sa mga palay at bigas. Makikita rin sa library ang mga sakit kagaya ng banana black mosaic, black leaf streak disease, at moko o bugtok na kadalasang makikita sa mga saging. At syempre, kasama rin sa mobile app ang mga recommendation o management practices upang maiwasan ang pagdami o pagkalat ng mga naturang peste at sakit. Ang Project Saray nabuo upang mas maingatan ang antas ng sektor ng agrikultura sa bansa. At sa ilalim nito, merong 9 na priority crops. Meron tayong 9 na priority crops. Ito ay rice, corn, coffee, coconut, banana, cacao, tomato, soybean, and sugarcane. Itong 9 priority crops na to were identified upon consultation with DOSTP card. Ang DOSTP card kasi may listahan sila ng ano ba yung mga crops na nakaka-contribute most to our economic development, ano yung pinaka ginagamit or kinakain natin, ano yung kailangan ng industries. Importante ang pag-monitor sa ating mga agricultural products, mula sa pagtubo nito, pag-ani, hanggang sa posibleng pagpinsala. Kaya isa pa sa proyekto sa ilalim ng Project Saray, gumagamit naman ng Geographic Information System o GIS. Makakasama natin ngayon si Sir Buboy Dorado, ang project leader ng SIMS. Hi Sir Buboy. Magandang araw, AJ. Yun Sir Buboy, ano po ba yung ibig sabihin ng SIMS? Ang SIMS ay acronym ng Saray Enhanced Agricultural Monitoring System. Ito ay isang proyekto under ng program Saray. Bali, ano-ano po yung mga ginagawa dito sa SIMS? Ang ginagawa sa SIMS, ginagamit nito ang mga impormasyon, lalong-lalo na galing sa satellite, at ito ay pinoproseso gamit ang mga software na katulad ng QGIS at saka Google Earth Engine. Itong mga ito ay mga libre, free and open source. Pinoproseso nito yung mga data galing sa satellite images para magamit sa monitoring ng ating agricultural areas.
Gamit ang SIMS, namomonitor nito ang mga pinsalang dulot ng bagyo, tagtuyot, at mga peste sa malaking area ng ating mga agricultural lands. Essentially open siya for everyone, no? Ang ginawa namin dito sa SIMS, dinevelop namin ito para magamit ng ating mga stakeholders ng agriculture, lalong-lalo na yung itong ating mga agricultural technicians, para magamit nila ito at pag naproseso nila yung mga information ay maibabahagi nila itong mga information na ito dito sa ating mga farmers. Sa ating pagbabalik, ano pa kaya ang mga services sa ilalim ng Project Saray? Okay, so ang Project Saray also provides information on yung rainfall outlook, drought forecasting, weather monitoring and forecasting, and also soil characterization and suitability maps. So ang rainfall outlook is a forecast of how much rain or precipitation a certain area will be receiving over the next 5 months. And the information is packaged on a monthly basis. So halimbawa ngayong September, yung rainfall outlook na ibibigay natin is for September, October, November, December, hanggang January. So knowing how much rain will be falling in an area would give farmers and decision makers ano yung magiging planting calendar. Kasi kapag nagtatanim tayo, importante yung amount ng water na babagsak. Yung drought forecasting naman looks at yung 6 months na amount ng rain na pwedeng mag-fall sa isang lugar and looking at ito ba ay deficient doon sa usual or the normal na meron sa isang lugar. Kasi kapag masyadong mababa yung amount ng precipitation, pwede itong i-classify as an event na dry na period, or kapag exceeding the usual pa talaga, drought na siya. So, kapag sobrang kulang ng tubig, hindi rin natin to gusto para sa mga halaman. And so, knowing kailan sobrang kukulangin ng ulan, we can make adjustments sa ating planting. We can also introduce measures para ma-arrest yung potential negative impacts. Sa weather monitoring naman, makikita ang detalyadong impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon. Kasama dito ang temperature, precipitation o pagbagsak ng tubig sa lupa at soil moisture. Halimbawa po sa ating weather monitoring, makikita ng ating mga meteorologists na bukas uulan ng malakas, we can provide the information to our farmers, at kapag ganun po yung forecast, hindi dapat maglagay ng fertilizer ngayon or ng mga pesticides today kasi tomorrow mawawash out lang yan ng ulan. Saray also has a database on Saray soil characterization, and from the soil characterization nakapag-develop tayo ng suitability maps. Sa soil characterization, makikita kung anong pananim ang bagay depende sa klase ng lupa. So that information is based on soil characteristics, yung climate, yung general geophysical or topographical characterization ng lugar. So, yung suitability maps na yun actually help farmers at saka mga investors look for sites na bagay, kung saan bagay tumubo ang isang crop. Bilang isa sa mga pangunahing sektor ng bansa, ang pag-angat ng antas ng agrikultura kasabay ang pag-angat ng ating bansa. Kaya gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon, unti-unting nagbabago ang mga pamamaraan upang mas mapabuti ito. Mga kababayan, ang Project Saray po ay nandito para tulungan kayo. Bisitahin po ninyo yung website natin, saray.ph, at sa Facebook po, Project Saray. Tapos na po tayo doon sa tradisyonal na pangangapa nung paanong magbabago ang
kondisyon ng ating mga kaulapan, ng patubigan. Mayroon na po tayong mga makabagong pamamaraan na magbibigay ng advance na kaalaman sa atin para makapaghanda po tayo ng pangmatagalan, pangmahabaan na pagpaplano ng ating mga farms, ng anong crops ang ating gagamitin, at meron pong suporta mula sa ating gobyerno. Ang Project Saray ay bukas sa pakikipagtrabaho sa iba't ibang sektor po ng lipunan. Sa ngayon po kami ay nakikipagtrabaho sa ilan nating national government agencies dahil sa utos po ng ating presidente na i-roll out ang digital agriculture nationwide using the Saray platform. Maliban po sa ating mga national government agencies, ang Saray po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang local government units sa ating mga towns and cities na merong mga agricultural activities at pwede po nating pag-usapan ano yung mga plano, investments at strategies na pwedeng i-adopt ng iba't ibang kanayunan sa ating bansa para maging mas advance ang ating paggagawa at pagtatrabaho ng agrikultural. Sana ay natuto kayo sa aming ibinahaging storya ngayong araw, DOC Barkada. Iba talagang nagagawa ng agham, teknolohiya at inobasyon, lalo na sa isa sa mga pangunahing sektor ng ating bansa. Kaya naman tutok lang dahil patuloy kami magbibigay ng makabuluhang storya sa mundo ng siyensya. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.